mangyayari yan. Sa Africa lalo. No? Dahil sa kasakiman ng tao is nangyayari itong mga disasters na ito. Ano po? Now, in verse 14, balik tayo sa verse 14. Sabi diyan, to the angel of the church in Laodicea write, the Amen, the faithful and true witness, the origin of the creation of God, says this. The Amen, the faithful and true witness. Ito pong Amen ay nagpapatungkol sa author ng sulat. No, yung sulat sa Laodicea Church, ito po yung sumulat na yon, si Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus po yung nag-reveal kay John about this pasaway na church. No? Si Jesus Christ yung nagagalit or na susuklam doon sa church na pasaway na ito. No? Amen is an affirmation, a confirmation at pinatutunayan na ang lahat ng sinasabi ni Jesus ay mula sa Diyos Ama. No? Kaya, di ba, madalas naririnig natin yung amen after ng prayer. Ngayon, dito sa sulat na ito is nauna yung amen. It means that all this Jesus is saying is true. It is it will happen in the future, no? Kapag hindi sumunod o hindi nagpasaway itong Church of Laodicea, is mangyayari lahat ng sinasabi ng Panginoon. No? Kung pagdidisiplina, hindi natin alam paano ang pagdidisiplina sa church na ito para sila ay makorek. Kung maalala nyo yung alibughang anak. Sino nakakaalala ng kwentong alibughang anak? No? So alam natin yung alibughang anak is nag-decide ng kanyang sarili na umalis mula doon sa piling ng kanyang ama at kapatid at maglayag mangibang bayan, no? At waldasin yung kanyang mana. No? Hindi naman nagsalita yung kanyang tatay na anak, wag muna. Anak, wag kang umalis, no? Walang sinabing ganoon eh. So hinayaan ng tatay na umalis yung anak. Na ngayon, nung naghihirap na yung anak, na-realize niya. No? Ganon magdisiplina ang Panginoon. Ipaparanas sa iyo lahat ng pagsubok, lahat ng sakuna para ma-realize mo na ikaw ay baliwala kapag wala sa piling ng Panginoon. No? Kaya wag kayong panghinaan ng loob kapag kayo ay dinidisiplina ng Panginoon dahil mahal niya kayo. No? Sa Hebrews 12, makikita niyo yan. Basahin niyo yung Hebrews chapter 12 upang maunawaan niyo bakit kayo dinidisiplina ng Panginoon. Okay? So, sino ang mga sinasabing maligamgam? Ang maligamgam ay tumutukoy sa tubig na sinasabing sala sa lamig, sala sa init. So, hindi malamig at hindi din naman mainit. Dito sa ating text na binasa, no? Or konteksto ng pananampalataya po natin, ang kahulugan ng pagiging malamlam or maligamgam ayon sa Biblia ay tumutukoy sa isang tao na hindi tahasang itinanggi si Jesus. So hindi naman niya itinatanggi si Jesus. No? Andun pa rin yung kanyang paniniwala, pananampalataya kay Jesus. Ngunit hindi rin naman tahasang namumuhay para kay Jesus. Kaya nga lukewarm, dahil yung isang paa niya nakatapak sa hukay, yung isang paa nakatapak sa lupa. No? So, magiging gusto nila lang safe siya. No? On the safe side siya. No? Yung isang paa, ibig ko sabihin, yung isang paa nakatapak sa sanlibutan, yung isang paa nakatapak sa pundasyon ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, pagka may kasiyahan doon sa sanlibutan, andun siya. Kapag may gawain, pag Sunday, andun siya. No?
So namumuhay siya sa dalawang parte ng mundo. Okay? So ano nga ba ang spiritual lukewarmness? Ang pagiging malamlam o kawalan ng sigla sa espiritual na teolohiya ay tumutukoy sa kalagayan ng kaluluwa na kulang sa init at alab ng pag-ibig, ngunit hindi pa lubusang bumagsak sa lamig ng kawalang pakialam o puot. So hindi pa siya ganon, wala lang siyang pakialam, no, sa mga spiritual na bagay kasi hindi niya or ayaw niyang unawain, ayaw niyang matuto. Kaya wala siyang pakialam, wala siyang ano ba 'yan? Yung hindi siya nakasandal doon sa spiritual niyang buhay, no? Yung pananampalataya sa Panginoon. At ito po yung mga katangian ng malamlam na yan. So sabi diyan, I know your deeds, that you are neither cold nor hot, which I wish that you were cold or hot. Sabi diyan. No? So ibig sabihin, alam ng Panginoon ang so kilala ni Lord ang Church of Laodicea. No? Alam niya ang ginagawa ng buong congregation. Okay? Sabi diyan, I know your deeds and your intentions of doing it. Kilala ng Panginoon ano yung ginagawa ng iglesia. Ano man yung ating ginagawa dito sa church. Kasi dumadalo tayo is, no? Pag nasa church tayo is nakikinig tayo, nandyan yung ating pag-awit, pag-samba sa Panginoon. Pero yung puso natin is yun yung tinitingnan ng Panginoon. No? Yung isip natin, yun yung tinitingnan ng Panginoon. Ano yung nasa isip mo? Ano yung nasa puso mo? Habang nakaupo ka dyan at nakikinig ng mensahe or nakikinig nga ba, ay iniisip mo pala yung ulam mo mamaya. No? O saan ka mamamasyal. Diba? Yung pala yung nasa puso at isipan. Sabi ng Panginoon, I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth. No? So may danger dito sa sinasabi ng Panginoon doon sa kanyang sulat. Sabi ng Panginoon, sana nga ikaw ay malamig na pwedeng refreshment sa taong spiritually weak or tired. No? Kasi kung ikaw ay maligamgam, di ba nakakasamid pa pagka ikaw ay uminom ng maligamgam kapag galing ka doon sa naglakad ka ng napakalayo tapos pawis na pawis ka, di ba? Gusto mong inumin yung malamig. No, hindi naman yung masyadong malamig, kundi yung malamig na tubig. Hindi yung maligamgam. Otherwise, masasamid ka, di ba? No? Sabi diyan, or mainit na tubig to heal those spiritually sick. Pagka tayo ay inuubo, hindi naman tayo madalas umiinom ng malamig, di ba? Ang iniinom natin is yung maligabgab. Yung pang, di ba, nagtsatsaa pa tayo. Or yung luya, nilagang luya, no? Yung salabat. You are lukewarm and I will vomit you out of my mouth. Sabi ng Panginoon. So hindi ka masarap kainin or inumin, wala kang pakinabang, nakakasamid pa. Gusto po ba natin na ganon ang sabihin sa atin ng Panginoon? No? Walang may gustong ganon, di ba? Iluluwa tayo ng Panginoon or itatakwil tayo.
kasusuklaman tayo ng Diyos. No? So, hindi magandang kahihinatnan kapag tayo ay pasaway. At sa verse yan pala. So mga katangian ng malamlam na Kristiyano, tingnan natin, no? Dumadalo sa pagsamba ng medyo regular. Medyo lang. No? Medyo regular. So ibig sabihin ay so dahil iniisip nilang ito ang dapat gawin, ngunit hindi ito ang talagang nais nilang gawin. Okay? So nahayag ito kapag tinatanong natin ang ating sarili kung kailangan nga ba talagang magsimba tayo tuwing linggo. Kung tinatanong mo yung sarili mo, kailangan nga bang dumalo tayo pagka linggo, magsimba tayo tuwing linggo, or hindi. No? So yan yung katangian ng maligamgam na tao o Kristiyano. Ang pagdalo ay obligasyon sa kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa pananabik. Kaya siya dadalo dahil obligasyon, ay linggo na naman, kailangan ko sigurong dumalo. No? So hindi ka nananabik na, uy, linggo na naman. Nadalo ako kasi mamimit ko si Lord. No? Ang tunay na Kristiyano ay nais dumalo sa pagsamba sa tuwing may pagkakataon. Number 2, pinipili ang popular kaysa sa tama kapag may tunggalian. Ibig sabihin, kapag may event, halimbawa, no? Ang iniisip niya is, uy, maganda tong event na ito. No? Popular ito, mga maraming dumadalo. Or halimbawa, yung concert. No? Hindi ka nandun para gusto mo lang makita yung mga performers or yung Christian worshipers. No? Or baka may girlfriend siya na dadalo doon kaya siya attend. No? So nais nilang makibagay sa loob at labas ng simbahan. Gusto niya maging approved siya doon sa loob at labas ng simbahan. No? Sa mga tao, gusto niya approved siya. Yung physical looks niya, yung pananalita niya kunwari, gusto niya approved siya doon sa lahat. Mas iniintindi nila ang iniisip ng tao tungkol sa kanilang kilos kaysa sa iniisip ng Diyos tungkol sa kanilang puso. So, alalahanin natin ang Diyos nakatingin lagi sa ating puso at isipan. So hindi tunay na nais maligtas mula sa kasalanan. Nais lamang nilang maligtas mula sa parusa ng kasalanan. So, gusto lang nila is maligtas doon sa pagpaparusa ng Diyos. Kaya tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas is ayaw niya lang maparusahan. No? Ibig sabihin, kasi pagka mahal ng Diyos yan, or ikaw, pag mahal ka ng Diyos is dinidisiplina ka, pinapalo ka. Kung mababasa nyo ulit sa Hebrews 12, no? Nandun yung pagdidisiplina ng Panginoon at medyo masakit pag siya nagdisiplina sa iyo. Pero wag kang mawala ng puso, mawala ng pag-asa dahil mahal ka ng Panginoon kapag ka ikaw ay dinidisiplina. No? Huwag tayong, dahil tinuturing tayo ng Diyos na at tayo ay mga anak niya. No? Kapag ka ikaw ay dumaranas ng pagsubok, ikaw ay tinuturuan ng Panginoon. No? Yung mga pagsubok sa ating buhay, yung mga trials, no? Yung mga testing sa atin is sa ating paglago yan sa ating kabutihan. Na darating ang araw, nagiging mabuti tayo at matututo tayo doon sa mga lessons ng
pinagdaanan natin, yung mga trials. No? So expect nyo na yon. May darating na trials sa ating buhay. Huwag lang temptations. Kapag ka sinabing temptations at bumigay ka, ikaw ay mapapasama, mapapahamak. No? Dalawang uri ng bagay na dumarating sa buhay ng tao, temptations and trials. So wag tayo dun sa temptations, dun tayo sa trials. No? So expect nyo na yon, may darating na trial sa inyo. Pero dahil mahal kayo ng Diyos, kaya nangyayari yon. Okay? So hindi nila kinamumuhian ng kasalanan at hindi sila nagsisisi sa paggawa nito. So, walang pagsisisi doon sa kasalanan na kanilang ginagawa. Okay lang sa kanila. Parang manhid na nga. No? Parang may kalyo na. Nalulungkot lamang sila dahil may kaparusahan mula sa Diyos. No? Nalulungkot lang sila. Naku, paparusahan ako. Pero walang pagsisisi doon sa kanilang ginagawa. Hindi naniniwala na ang bagong buhay kay Kristo ay mas mabuti kaysa sa dating makasalanang buhay. No? So hindi naniniwala na ang bagong buhay kay Kristo ay mas mabuti. No? Kaya nandun pa rin sila sa dating buhay nila ay dahil nag-enjoy pa sila eh. No? Ito pong buhay natin kay Kristo dito sa mundo is mahirap. Wala namang sinabi si Jesus Christ na tayo ay sasagana, yayaman, no? Tayo ay makakaranas ng maginhawang buhay. Wala ang sinabing gano'n ang Panginoon. No? Yung buhay na sinasabi ng Panginoon is hindi yung buhay sa impyerno, kundi buhay natin sa langit. Yun yung masagana ang buhay sa langit. Yung future ang pinaghahandaan. Hindi yung dito sa mundo, i-enjoy mo yung mga nangyayari sa sanlibutan dahil gusto mong guminhawa, gusto mong yumaman, pero ang tungo nun is kapahamakan. No? Number 5 is bihirang ibahagi ang kanilang pananampalataya sa kapitbahay o katrabaho o kaibigan. No? So ayaw nilang ma-reject o makaramdam ng hindi komportable ang iba sa usaping panrelihiyon. Kaya hindi niya pinag-uusapan or hindi niya sinasabi yung tungkol sa Panginoon dahil nahihiya siya, baka i-reject siya. No? Hindi siya pakinggan. Kung i-reject tayo, okay lang. Sinasabi mo lang kasi yung pag-ibig ng Diyos para sa kanila. I-share mo yung gospel. Kung i-reject nila yon, wala tayong problema. Basta na-i-share natin, okay na. No? I-reject niya o tanggapin niya, okay lang. No? Kung tanggapin niya, i-share natin ang i-share yung nalalaman natin. Pero kung i-reject niya, pagpag nyo na lang yung alikabok sa paa nyo para yung sumpa nung rejection ng gospel is nasa kanya na. Decision niya yon. No? So wala tayong kinalaman doon sa pag-reject sa kanya, sa gospel, no? Nung tao na ito na sinera natin. Wala tayong problema doon. Wala tayong responsibility or hindi tayo accountable sa pag-reject niya ng gospel. No? Pero kung i-share mo yung gospel sa kanya at inayawan mo, accountable ka doon. Yung mabuti na hindi mo ginawa is a sin against God. No? So, better na i-share natin yung gospel doon sa kaibigan natin, sa mga kakilala natin. Okay? Number 6, sinusukat ang kanilang kabutihan sa pamamagitan ng paghahambing sa mundo. So, kontento na sila basta't hindi sila kasing sama ng iba. Okay na sila doon sa level na yon. Hindi sila nagbabahala na hindi sila lubos na tapat kay Jesus tulad ng
iba. Okay? Number 7. Sinasabi nilang mahal nila si Jesus at bahagi siya ng kanilang buhay, ngunit bahagi lamang. So, binibigyan siya ng konting oras, pera at pag-iisip, ngunit hindi nila hinahayaan siyang kontrolin ang kanilang buong buhay. No? So, hindi ko na masyadong explain ito. No? Mahal nila ang Diyos. Basahin na lang natin. Mahal nila ang Diyos, ngunit hindi nila siya mahal ng buong puso, kaluluwa at lakas. No? So mas iniisip nila ang buhay sa mundo kaysa sa buhay na walang hanggan sa langit. Nakatuon ang araw-araw sa mga gawain, schedule at bakasyon. So bihira kung meron man ang seryosong pagninilay sa buhay na darating o sa kalooban ng Diyos. No? Number 10 is maaaring mas kaunti silang uminom o magsalita ng masama kaysa sa karaniwan. Ngunit bukod doon, hindi sila gaanong naiiba sa mga hindi mananampalataya. So nakikita natin, no, yung paniniwala o pananampalataya ng maligamgam na Kristiyano. Namumuhay sila ayon sa nakikita, hindi sa pananampalataya. So kung ano lang yung nakikita nila, kaya maraming nade-deceive. No? Kung ano yung nakikita nila, oy, andun daw si Jesus Christ. Doon sa dingding, naka-drawing doon. No? Madaling maniwala kapag yung mababaw yung kaalaman mo patungkol sa Panginoon. No? So kailangan tayong lumago upang hindi tayo mapahamak. So balik tayo dito sa verses 15 and 16. Sabi diyan, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will vomit you out of my mouth. Ano po yung makikita natin dito? No? So ito yung danger. Na kapag tayo ay pasaway, no, tayo ay lukewarm, tayo ay iluluwa ng Panginoon. Itatakwil or kasusuklaman niya tayo. No? Ang mahirap dito is disiplinahin ka pa ng Panginoon. Masakit yun. Verse 17, because you say, I am rich and have become wealthy and have no need of anything, and you do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. So ano naman po makikita natin dito is makikita natin dyan yung maling pagtitiwala. Ano ba? So maling pagtitiwala sa kayamanan. So nakaasa sila doon sa kayamanan nila. No? Sa material na bagay, doon sila nakaasa. So ipinagmamalaki ng mga taga-Laodicea, ako'y mayaman, umunlad na at wala nang kailangan pa. No, hindi ko na kailangan, ang masakit doon is hindi ko na kailangan ng Panginoon. Kasi mayaman na ako, kaya ko nang mabuhay ng sarili ko. Sabi nila sila ay mayaman sa material na bagay at tumaasa sa sarili, namumuhay sa kaginhawahan at kasaganaan. Ngunit ang kanilang espiritual na kalagayan ay malayo sa kanilang panlabas na anyo. Pinagmamalaki nila na sila ay mayaman at wala nang kailangan pa, na nagpapakita ng espiritu ng kayabangan at pag-asa sa sarili. Mayabang. No? So wag tayong mayabang.
tayo ay magpakababa sa harapan ng Diyos. Number 2, spiritual na pagkabulag. Sila ay sinaway ni Jesus at sinabing sila ay kahabag-habag. Nasa kaawa-awang spiritual na kalagayan itong church na ito. Kaawa-awa sila, hindi dapat hangaan kundi kaawaan itong mga tao na ito. No? Sila ay dukha salat sa tunay na kayamanang spiritual. Mayaman sila materially, pero sila ay salat sa spiritual na bagay. No? Kung sila ay dumaranas ng kaginhawahan ngayong nasa sanlibutan pa sila, paano na lang pagdating nila sa langit? Di ba si yung mayaman at si Lazaro, sino nakakaalam ng kwento nung mayaman at ni Lazaro? No? Yung mayaman, di ba, after na mamatay is napunta ron sa impyerno. Si Lazaro napunta ron sa bosom, Abraham's bosom. Di ba? Sabi na nung mayaman, inutusan niya si Abraham, Abraham, utusan niyo nga si Lazaro na i-dip yung finger niya doon sa tubig at i-tap dito sa dila ko. No, para maibsan yung init na kanyang nararamdaman. Sa impyerno, napakainit, hindi ka mamamatay pero nasusunog ka. Yun yung eternal death natin. Kung tayo ay pasaway. Yun sana yung destination natin. Pero hindi niloob ng Panginoon dahil nandito kayo sa ngayon sa church. Kayo ay kumikilala sa Panginoon. No? Inalis na tayo doon sa kapahamakan na yon. Yung eternal death na yon. Kasi nandyan na sa puso nyo si Jesus Christ. Na kapag humarap kayo sa Diyos Ama, si Jesus Christ yung nakikita sa inyo. Hindi yung kasalanan na nagawa natin. No? So pasalamat po tayo sa Panginoon. Sila ay bulag. Hindi nakikita ang tunay nilang kalagayan. Di ba? Very proud itong church na ito. Pero hindi nila nakikita yung puso nila, yung ginagawa nila, or yung kalagayan nila. Sila ay hubad, walang saplot ng katuwiran, lantad at walang pagtatakip. At number 3, panganib ng pagiging malamlam. Nauna nang nagbabala sa pahayag 3:15-16, nabasa natin kanina, kung saan tinawag ni Jesus ang iglesia na malamlam. Hindi mainit, hindi rin malamig. Sabi niyan, I know your deeds. No? You are neither hot nor cold. And I will vomit you out of my mouth. Ang kanilang kayabangan at pag-asa sa sarili ang bumumulag sa kanila, sa kanilang pangangailangan sa Diyos. Yung kanilang pagiging self-sufficient, no? Self-reliance, yun yung nagpahamak sa kanila eh. No? Ayaw nilang kilalanin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po nila. Sila ay naging kampante, iniisip na ayos lang sila sa spiritual dahil sa kanilang tagumpay sa material. No? O, mayaman ako, magpapatayo ako ng building para sa church, papasulat ko yung pangalan ko dyan sa poste na yan. No? Lalagay ko dyan sa pintuan, donated by. No? Yung pangalan ko para at least ligtas ako. No? So yun yung magpapahamak sa atin. Kapag ganun ang ating ugali, hindi tayo ang makapangyarihan ng Diyos. Siya yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi tayo ang lumapit sa Kanya. Siya yung lumapit sa atin. Siya yung nagligtas sa atin. Hindi dahil mabuti tayong tao, hindi tayo dahil mayaman, hindi tayo dahil edukado, kaya tayo naligtas. Ang Diyos mismo ang pumili sa iyo, kaya ka nakaupo dyan. No? Imbis na magpunta ka doon sa mga malls, no? Imbis na magpunta ka doon sa mga malls o dyan sa mga pasyalan dyan, nandito ka sa church ngayong linggo. No? You spend time with God.
Yung time mo, ini-spend mo para sa Panginoon. Dahil yun yung kasabikan mo. Yun yung nararamdaman mo. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lamang. No? Hindi yung edukasyon mo, hindi yung kayamanan mo, hindi yung kabutihan mo. Si Jesus ang nagligtas sa atin. Ito ay paalala sa mga mananampalataya na suriin ang kanilang puso, hindi lamang ang panlabas na kalagayan, at hanapin ang tunay na kayamanan kay Kristo. Ang kayamanang pisikal ay pansamantala lamang, hindi natin ito madadala sa hukay. Ang kayamanang material ay walang eternal benefit sa atin. No? So walang eternal benefit yung kayamanang material natin. So Revelation 3:18, sabi diyan, no? I advise you to buy from me gold refined by fire, so that you may become rich, and white garments, so that you may clothe yourself, and the shame of your nakedness will not be revealed, and eye salve to apply to your eyes, so that you may see. Ano-ano yung mga laman yan? First is fire. Apoy ay ginagamit upang dalisayin ang ginto. So sinusunog yung ginto para yung mga dumi niya is masunog, maalis. So ang kalalabasan niyan is pure 24 karat gold. No? Dahil yung 24 karat gold is wala kang mabibiling alahas na 24 carats. Dahil napakalambot. No? Kahit kurutin mo yan, makukurot mo. Babaon yung kuko mo. Napakalambot niyan. Parang tingga siguro, or mas harder pa yung tingga eh. No? Napakalambot ng 24 karat. Pero very pure. Ito yung mga nakikita nating bar na ginto. Wala tayo niyan, pero nakikita natin sa mga bangko. No? So wala tayong, sino ba yung may bar of gold dito? Wala pa, di ba? Hindi natin kayang bilhin yan eh. Yeah. Sana all. Sana lahat tayo meron nun. So, ngunit ang iglesia sa Laodicea ay iniiwasan ng mga pagsubok. Kasi itong apoy na ito, nagre-represent siya nung pagsunog doon sa ginto para maging pure yung gold. Nagre-represent ito ng mga trials sa atin, yung pagsubok sa ating buhay, para maging pure yung ating pananampalataya. No? Yan yung sinasabi natin kaninang pagtuturo sa atin ng Panginoon. Yung minsan pagpapalo sa atin. Yung mga trials na yon, yun yung nagtuturo sa atin. Yung na-experience natin, dapat may natutunan tayo dong lesson para doon sa ating paglago. Paglagong espiritual. Pero itong Laodicea Church ay iniiwasan nila yung mga pagsubok. Ayaw nila nung pagsubok na sana'y makapagpapayaman sa kanila sa spiritual na buhay po nila. Sa halip sila ay nakikipagkompromiso at ibinababa ang pamantayan ng pananampalataya upang maging mas komportable. Gusto nila yung nakakakiliti sa tenga, yung mensahe. No? Oh, ilabas nyo yung mga wallet nyo. Pagpe-pray natin para yumaman kayo. Ganon. No? Walang gano'n na pinangako ang Panginoon. No? Walang gano'n na ipinangako ang Panginoon. Ano yun? Magic? Yeah? Wala pong magic. Wala pong mahika sa Panginoon. Lahat ay kanyang biyaya. So number 2, puting kasuotan o white garments. Ayon sa pahayag 19:8, meron ba tayo? Wala. Sa 19:8, sabi niya, fine linen, bright and clean, was given to her
to wear. Or sa Tagalog, pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. So yung white garments na yon is yung holiness. At yung white garments na yon masusuot lamang ng isang mananampalataya kapag nasa kanya na si Kristo. Hindi natin kayang maging holy sa sarili lang natin. Kailangan natin ng Panginoong Jesucristo upang tayo ay maging holy. No? Babalutin tayo ng Panginoon ng kanyang righteousness para tayo maging holy. So inuutusan ni Jesus ang mga taga-Laodicea na magsuot ng puting kasuotan, hindi literal na puting kasuotan, kundi ang kabanalan ng Diyos upang takpan ang kanilang espiritual na kahubaran at sariling katuwiran. No? So pamahid sa mata, bilang spiritual na paningin. Ang eye salve ay pamahid na ginagamit upang gamutin ang mga sakit sa mata kapag may impeksyon, namamaga ang mata at maaaring mawalan ng malinaw na paningin. So yung eye salve yung pinapahid na yon. Sa spiritual na kahulugan, ang pamahid na iniaalok ni Jesus ay nagpapagaling na sa spiritual na pagkabulag. Kapag hindi pa tayo mananampalataya, no? May mga nagbabasa ng Bible, hindi nila maintindihan. Pero ngayong mananampalataya na kayo, pag nagbasa kayo ng Bible, naunawaan nyo na at least yung mga binabasa nyo. No? Merong dating nagpatotoo na TV host, nakalimutan ko yung kanyang pangalan. Sabi niya, lawyer yun. Sabi niya, yung kahit bali-baligtarin ko yung Bible noon, ay hindi ko maintindihan. Tagalog na yung binabasa niyang Bible, pero hindi niya maintindihan. No? Randy David. Sino nakakilala kay Randy David? Wala. Kasi noong araw pa yan. Mga 80s pa yun, 70s pa. No? Si Randy David. Sabi niya, kahit bali-baligtarin ko yung Bible, lawyer na yun, hindi niya maintindihan. No? Kaya sa ating mga mananampalataya, basahin natin ng Bible upang maunawaan natin. Dahil ang Holy Spirit naman yung magtuturo sa inyo. No? Yung binabasa nyo upang maunawaan nyo yun. Sa spiritual na kayamanan, against kayamanang panlupa. Ang Laodicea ay kilala sa kayamanang material, makintab na lana at gamot sa mata. Ngunit sa kabila ng kanilang kayaman, sila ay spiritual na dukha, bulag, hubad at wasak. Wala silang malalim na ugnayan sa Panginoon. Walang matatag at tuloy-tuloy na buhay, panalangin. Ang kanilang pagkakampante sa sarili ay humadlang sa kanilang tunay na pananampalataya. Itong tatlo na ito ang pangunahing produkto ng Laodicea. Yung gold, yung makintab na lana at yung eye salve or gamot sa mata. No? So mahalaga sa kanila yan. Dahil ito yung pinagkukunan nila ng kanilang yaman. So sikat sa kanila yung mga bagay na yan. So kilalang kilala sila dyan pagdating doon sa kanilang region. Okay? So kilala rin ang Laodicea sa rehiyon dahil sa paggawa ng mga bagay na ito. No? Kilalang kilala sila doon sa region na yon. So kapag mahina or missing ang prayer sa buhay mo, you can never know God at all. Hindi mo makikilala ang Panginoon. Kasi wala kayong conversation. Yung prayer po natin is our conversation to God. No? Yung ating prayer is our conversation to God. Wala kang malalaman tungkol sa Diyos dahil wala naman kayong communication, wala kayong relationship. Makikilala mo lang ang isang tao kapag nag-usap kayo ng matagal. Di ba? Pag nakausap mo yung tao is mauunawaan mo yung kanyang kalagayan, makikilala mo siya ng
lubusan. So hindi din mabubuo yung pagtitiwala niyo sa isa't isa kapag hindi kayo nag-uusap. Di ba? So kung ikaw ay walang prayer life, malabo na makilala mo ang Panginoong Kristo. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible, is malayo na makilala mo ang Panginoon, ang Diyos na iyong pinananampalatayanan. Walang pagkilala, walang pagtitiwala sa Diyos na mabubuo sa atin. Kung hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Sinasabi ni Lord dito, therefore come and know me so that you can be clothed, you can be rich. So mahal ni Lord ang church, kaya sabi niya sa 19, those whom I love, I rebuke and discipline, therefore be zealous and repent. No? Sinasabi ko sa 12 verses 5 to 8 ng Hebrews, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebukes you. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Anak sa labas. No? Ito ang turing sa iyo ng Panginoon kapag umayaw ka doon sa pagdidisiplina niya or ayaw mong madisiplina ng Panginoon. No? So itong Laodicean church ay nakalimutan nila ang kanilang purpose. God established the church for a certain purpose, yung sinabi natin kaninang tatlong ministry. No? Ipatutupad ng Diyos ang kanyang kalooban upang mangyari ang kanyang purpose sa church. Kaya kung nakalilimot ang church kay Lord dahil sa pride, may kaukulang pagpapapalo or pagpaparusa ang Diyos sa kanyang iglesyang pasaway. Isa din dahilan kung bakit papaluin ang church ay ayaw niyang mapahamak ito. Ayaw ng Panginoon na mapahamak ang church. At kapag napahamak, hindi mangyayari ang purpose ng church. Wala namang mawawala sa Panginoon or kay God kahit mawala pa ang church. So walang mawawala sa Diyos. No? Ang church ang mag-suffer in the end. No? Kung ayaw sumunod ng church, walang mangyayari or walang pakinabang sa Panginoon, sila din ang mapapahamak in the end kapag iniiwan sila ng Diyos. Kapag sinabing repent, ibig sabihin may kasalanan. Deliberately ignoring God or to refuse to pay attention to God is a sin. Ikaw din ang magsasuffer kapag may sin. Kaya kung dumaraan tayo sa mga pagsubok, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung nakagawa ka ng kasalanan, confess your sins and repent and return to God. Hindi ka makakapag or magpapakalayo at magmumukmok, kundi realize your sins and return to God. Maaring may consequences, but you must endure. Yung binasa natin sa Hebrews 12, verse 7. Because God loves you so much. He endured the cross so you can be free from sins and the guilt of sins. Yan. Sabi niya sa Hebrews 12:7. 1 Peter 2:24, He himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. So nais ni Lord ng reconciliation, kaya sinabi niya sa 3:20, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door,
I will come into him and will dine with him and he with me. No? Ang Panginoon ay may mahabang pagtitiis sa simbahan na ito. Siya ay naghihintay na sila'y mabago ng kaisipan at muling manumbalik sa Diyos. Sa kanyang habag, siya ay kumakatok sa pintuan ng kanilang puso, isang paanyaya ng pag-ibig, hindi ng paghatol. So nais ni Lord ng reconciliation dito sa church na ito. No? Kaya niya sinabi ito, kumakatok pa ako. Kung pagbubuksan niyo ako, papasok ako at kakain tayong dalawa. No? Sa hapagkainan. So tinatawag ng Panginoon ang kanyang mga tupa at kung ang sinuman ay makarinig ng kanyang tinig at tumugon, siya ay papasok sa kanyang buhay. Hindi siya papasok upang husgahan, kundi upang ayusin ang mga sirang bahagi ng kanyang puso. Ang mga sugat ay pagagalingin, ang mga bitak ay pupunaan, at ang kayabangan ay aalisin. No? So, ilalagay ka lang ilalagay ka lang ng Panginoon doon sa mabuting kalalagayan. Mga kapatid, ito ay isang paanyaya ng pagbabalik loob. Huwag nating ipagpaliban ang pagtugon sa tinig ng Diyos, sapagkat ang kanyang pagtitiis ay hindi walang hanggan at ang kanyang pag-ibig ay naghihintay lamang ng ating pagsang-ayon. Ngayong araw, kung maririnig natin ang kanyang tinig, huwag na tayong magmatigas. Buksan natin ang ating puso at hayaan natin ang Diyos ang magpuno, magtuwid, at magpagaling. Sabi niya sa 3:21, "The one who overcomes, I will grant to him to sit with me on my throne, as I also overcame and sat with my Father on His throne." Kung ma-overcome ninyo yung lukewarmness at self-confidence or self-reliance, ay may reward, sabi ng Panginoon. You will be sitting right next to Jesus on His throne. Ito yung pinag-aagawang posisyon ng mga disciples, ng mga apostles. No? At makikita natin yan sa Mark chapter 10, verses 35 to 37. So how do we overcome trials and or hardships? By coming to and knowing Jesus. And entrusting our lives to Him. So verse 22, "The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Yung sinasabing ear, diyan, no? The one who has an ear, it means yung understanding or yung faith. No? Sa Romans 10:17, sabi niya, "So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ." So dumarating yung hearing sa atin or yung understanding sa atin kapag ka narinig natin ang gospel, ang tungkol sa Panginoon. No? Yung understanding natin, yung faith natin, dumarating yan after na makarinig tayo at piliin ka ng Panginoon. Kaya kayo nakikinig ngayon dahil meron kayong understanding, meron kayong faith. No? Hindi tayo mag-aaksaya ng ating oras kung hindi natin maintindihan ng Panginoon. No? Hindi ka mauupo dyan. No? At nagse-cellphone lang. Nag-FB. Sabi nila, Bible apps daw yung binubuksan, FB pala. No? At nakikipag-chat. No? Di ba? Tama, mali. Dahil nag-agree Parang totoo So the Lord speaks softly. Learn to hear Him. Not everyone can hear. Not everyone can understand what the Lord, the Holy Spirit, is saying.
So mahirap minsan marinig yung boses ng Panginoon, no? Yung boses ng Holy Spirit is minsan mahirap marinig, napakahina. Kaya learn to hear His voice. We continue to acquire knowledge of Him who is the Amen. Pursue to know the Lord Jesus so that every time He calls, we will be able to hear Him. No? Or understand Him. Mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon sa simbahan ng Laodicea ay isang masalamin ng ating espiritual na kalagayan. Isang paalala na ang pagiging malamlam sa pananampalataya ay hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. Hindi tayo tinawag upang maging kalahating Kristiyano. Tinawag tayo upang maging buo, mainit at masigasig sa ating paglakad sa Kanya. Ngunit sa kabila ng matinding babala, ang puso ng Diyos ay nananatiling bukas. Siya ay kumakatok sa pintuan ng ating puso, hindi upang tayo'y husgahan, kundi upang tayo'y tanggapin, baguhin at pagalingin. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi tumitigil at ang Kanyang pagtitiis ay nagpapakita ng Kanyang hangaring tayo'y magbalik loob. Kaya't ngayong araw na ito, habang naririnig natin ang Kanyang tinig, huwag na tayong magmatigas, magsisi tayo, tanggapin natin ang Kanyang pag-anyaya at hayaan nating Siya ang maghari sa ating buhay. Sapagkat ang mga tumugon sa Kanya ay makakasalo sa Kanyang trono, isang pangakong walang kapantay. Mga kapatid, huwag na tayong manatiling malamlam o maligamgam, maging mainit tayo sa pananampalataya, masigasig sa paglilingkod, at tapat sa pag-ibig sa Diyos. Buksan natin ang ating puso at hayaang ang Panginoon ang magpuno, magtuwid at magpagaling. Sa Kanya ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba ngayon at magpakailanman. Panginoon, kami ay dumadalangin at kami ay tumudulog sa iyong harapan ng may mababang loob. Kami ay nais na humarap sa iyo, O Diyos, dahil sa iyong ginawa sa aming buhay. Nais naming magpuri ng malaya, O God. Nais naming sa iyong piling kami mapunta. Ayaw po namin doon sa mainit na lugar, O Diyos. Ayaw po namin doon sa impyerno. Lord, nais naming sumunod sa iyo. Nais naming magpakabuti. Nais naming maranasan namin yung pag-ibig mo. Lord, hayaan niyo po na kami ay dumulog sa iyo, sa iyong harapan. Kasama ng Panginoong Jesucristo sa aming puso, sa aming isipan. Upang sa aming pagharap sa Ama, kami ay hindi itakwil, kundi kami ay tanggapin bilang Kanyang mga anak dahil ang Panginoong Jesucristo na ang naghahari sa aming puso. Nais po namin na maibahagi ang iyong salita, ang ebanghelyo sa aming mga kakilala, sa aming mga kapatid, sa aming mga kaibigan upang sila man makaranas ng pag-ibig na aming naranasan. Nais namin sila'y maligtas, nais namin sila'y iakyat sa langit sa panahon ng Panginoong Jesus ay kunin ang Kanyang pag-aari dito sa lupa. Salamat po, Ama, sa mensahe na ito. Patuloy niyo pong pagpalain ang lahat ng ito sa aming buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede po tayong tumayo sa umagang ito at patuloy nating purihin ang ating Diyos. Hallelujah.
Thank you for watching, kapatid. Sana na-bless ka with today's message. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated. God bless.